Ang ating bonus analysis ay kaugnay sa pagbabawal na sa mga pagdaan ng mga e-bikes at e-trikes sa mga highways o mga pangunahing kalsada. Ihatid dyan ni Bombo Kervin Gamal. Simula Disyembre, ipagbabawal na ang pagdaan ng e-bikes at e-trikes sa mga pangunahing kalsada. Ayon sa Land Transportation Office o LTO, sisimulan na nila ang panguhuli at pag-impound sa sinumang lalabag. Suportado ito ni Senator JB Ejercito at Senator Raffy Tulfo, lalo't matagal nang hinaing ng mga traditional na tricycle driver ang hindi patas na kompetisyon sa mga e-vehicle na hindi dumaraan sa parehong proseso ng prangkisa, rehistro, lisensya, insurance at iba pang obligasyon. Malinaw ang punto. Sa kasalukuyang sistema, nakasasabay ang mga e-bikes at e-trikes sa trapiko nang hindi malinaw ang regulasyon. Kapag sila'y nadisgrasya o lumabag sa batas trapiko, hirap ang mga otoridad na kilalanin o parusahan ang mga driver. Ngunit sapat ba ang ganitong kalagayan para tuluyang ipagbawal ang kanilang pagdaan sa mga pangunahing lansangan? Kung susuriin, ang e-bikes at e-trikes ay naging sagot sa pang-araw-araw na problema ng marami. Mahal na pamasahe, limitadong ruta ng jeep at tricycle at kagipitan sa trabaho. Para sa ilan, ito ang most affordable at practical na paraan upang makapaghanap buhay o makarating sa eskwela. Ang biglaang pagbabawal kung walang malinaw na transitional system ay maaaring magdulot ng panibagong pasanin sa libu-libong umaasa sa mga sasakyang ito. Tama ang argumento na dapat ligtas ang kalsada. Tama rin na hindi dapat maragabyado ang mga traditional na driver na sumusunod sa batas. Ngunit ang tanong, ang pagbabawal ba ang solusyon o ang pagsasaayos ng regulasyon? Kung ang problema ay kawalan ng rehistro at malinaw na pagkakakilanlan, hindi ba mas may saysay na maglatag ng sistemang magpapatala sa mga e-vehicle? Kung ang issue naman ay kaligtasan, hindi ba dapat unahin ang paglatag ng safety standards kaysa agarang pagbabawal? Sa halip na bigla ang panggigipit, mas makatwiran ang phased implementation. Malinaw na guidelines sa kung ano ang dapat irehistro at paano. Access sa murang insurance o basic safety certification. Konsultasyon sa mga komunidad, riders at LGUs at paglalaan ng alternative routes o bike-friendly lanes. Ang sabi ni Senator Tulfo, pwede sa subdivision ang e-bikes at e-trikes pero hindi sa pangunahing lansangan o kalsada. Ngunit paano ang riders na walang subdivision? Paano ang mga lugar na tanging practical na ruta ay highway o national road? Kung wala namang alternatibong binibigay, ang pulisiya ang nagiging parusa, hindi solusyon. Magandang hakbang na nangakong magsagawa ng public consultation ng LTO at DOTR. Ngunit sana hindi ito maging formalidad lamang. Ang tunay na konsultasyon ay nakikinig, hindi nag-a-announce ng desisyon bago pa ang pag-uusap. Sa huli, ang layunin ay hindi hadlangan ang hanap buhay, kundi ayusin ang sistema para maging ligtas, patas at makaturungan ang kalsada para sa lahat. Ang modernisasyon ay hindi dapat dumaan sa biglaang pagbabawal, kundi sa maingat, makatao at maayos na pagbabago. Pero, responsibilidad ng gobyerno na siguraduhin ang regulasyon ay hindi basta pagputol sa oportunidad kundi paglatag ng mas organisado at inklusibong hinaharap. Yan ang ating Bombo News Analysis. Ako si Bombo Kervin Gamad, Basta Radyo. Bombo!